So, game number 3. Pasok na tayo sa ating mapa. Huwag na natin patagalin to. Alam mo, na-realize ko ang accurate talaga ng Kiss to Victory ni Joshi. Kasi sabi kanina ni Joshi, for RSG, ang accurate talaga ng Kiss to Victory ni Joshi. Kasi sabi kanina ni Joshi, for RSG, talagang utilize your versatility. Tignan mo naman, napaka-versatile ng lineup ng mga Mista ngayon with unconventional picks. And for Maharlika, dun tayo sa familiar. What works, wag natin baguhin yan kung gumagana para sa atin. So grabe on point yung analysis ni pare ko, George Cakes. At Kelvin Schofield, nakikita natin sila dito na talaga nag-clear lang ng kanilang mga jungle monsters. And ang notable dito is pareho silang nag-start sa purple buff. So yung pathing yan, expect natin that there's going to be Uy! a certain amount Napakabilis! of pressure doon sa may top lane. Pero ang sabi dito ng RSGM, plano nyo palang tanggalin dito si si Vayne. Sige, abangan namin kayo. Yun yung nangyari, inabangan sila. Sabi mo kasi kanina, Maharlika, na-gets mo yung strategy nila. Panaluhin natin yung XP lane natin, which is si Granzu. Kaya naman RSG Mista, ayan plano nyo. Sige, stop. Ganun yung idea. So ngayon, it's a step in the right direction for the side of RSG Mista na na-recognize nila yung ginagawa dito ng side ng Maharlika. Panalunan yung XP lane, tapos, win from there. Pero nakikita naman natin ngayon, dahil din naman nag-purple buff dito, yung dalawang jungler natin. Pero grabe, yung damage output sa Xnova dito, gusto talaga makuha yung kill, pero hindi abot yung power of nature. Medyo, Movement speed talaga kasi. Movement speed ni Migs. movement speed ni Migs, napaka on point. Di nila naiwasan na ginagawa ng RSG Mista ngayon. Pero Kelvin, tinatry, kulang pa naman yung damage. Ray Schofield, Lex Nova, makakatapos. Alam mo ba yung yung quantum charge na yan sa isang Saan? sa isang Matilda? Pre, pwede mo isama yan sa Ducati line of skins. Literal makikita mo, vroom vroom talaga eh. Vroom vroom, gano'n ka. Pero aeroplano. Aeroplano. Pero siya, dahil nga sobrang bilis niya, pwede siya yung pangatlo doon. Vroom vroom, gano'n. Pero speaking of mabilis, medyo mabilis na yung pin down dito ang Turtle. Si Kelvin ngayon ay naihipit sa gitna ng members ng RSG Mista. Pero siya pa rin ang makakakuha ng kauna-unahang smart Turtle. Oy, pero si Super MJ dito, napagamit na yung kanyang ultimate. And I think there has got to be some sort of panic for Super MJ ng mga panahon na yun. Kasi clearly, yung pinakababa sa kanila, si Ray Schofield, nakatakas na eh. Pero ginamit, nanegurado lang, sigurista. Sigurista lang. Actually, nakita nga din natin yun kay 1-6 nung first game, di ba? Nung si Granzo humahabol, kahit di naman kinasa yung penalty zone, nag-flicker out siya. Just to make sure na hindi mawawala yung win condition ng RSG Mista. At nakikita natin dito si Mix. Literal. Na talagang hinahabol niya lang dito si Xnova. Alam niya siya yung laging panalo din sa trade eh. Hindi naman magpa-power up nature to. Pag power up nature ka, alis lang ako. Out lang ako. Tapos pwede pa kita i-poke dito. Circling Eagle just to psycho. Pero hinabol siya ngayon dito ni Vayne. At nag-connect nga yung out of nowhere wild charge. Tutumba si Mix. Yun yung sinasabi din natin na kailangan din bantayan ni Mix yung pagiging mabilis niya. Ang taong mabilis. Mabilis din tumumba. Mabilis din tumumba. Nakikita natin doon na totoo yung kasabihan na yon. At habang nangyayari ito lahat, si 1-6 ay pinipressure na rin ni Kelvin. So there might have been a shake-up sa kanila strategy. Nakikita natin dito, yung side ng Maharlika, nakatutok sila doon sa may bottom lane naman ngayon. Tignan mo yun. Tawag dun yung ghost. Ano yung ghost form ni Paramis ni Super MJ? Nataunt siya doon ni Kelvin pero tumatagos lang sa mga... Ang dali mag-escape pag nakaparamis ka. Ang dali mag-escape indeed. And now, nakikita natin yung dalawang tangke natin dito, yung mga supports natin, they're actually fighting for that area. 7 seconds till the next turtle comes up. Pero nakikita natin yung mga XP laners ngayon. Nagpalit na sila ng lane ngayon. Nakikita natin na si Granzu ang naitalaga doon sa may bot. Binigyan siya. At pareho sila na strategy dito. Magmi-mirror sila bigla. Kasi binasa nila isa't isa eh. Gusto talaga nila napukpukan yung turtle.
Mingguin, Pukpukan talaga sila, pre. Nagamit ni Mingguin dito yung black shoes niya. So that's one resource expended for Maharlika. Now Vayne pumasok. Pero certainly Eagle dito ni Migs. Ang ganda ng pagpasok doon ni Granzu. Super MJ mapipilitan gamitin ng Netherrealm. Nariset naman dito ang Turtle. Pero Vayne goes right after the Game 1 MVP. Mingguin is down. At mukhang Maharlika ay palayo ng palayo. At mukhang RSG Mista nakukuha na nila yung groove na gusto nila. Nakikita natin ngayon na talagang hindi na sila nagugulat doon sa mga galaw na ginagawa dito ng side ng RSG Mista, ng side ng Maharlika rather. Pero doon sa may taas, na iwan kasi ni 1-6. And si 1-6, medyo nagkaroon siya ng idea doon na parang kailangan ko ata sumama sa kanila para mas sure kami. Para sure win Oo, pero ang problema doon, nakuha na ng Maharlika yung turtle, nakuha na ng RSGM yung turtle, pero may trade naman kahit papano. Ang bilis na burst down doon ni Super MJ si Mingguin. Pero credit pa rin kay X-Nova. Ang ganda ng flicker wild charge combination niya doon. And going back to your point, oo, naiwan si Seiji, nakapush, nakakaalamang when it comes to turtle takedown sa Maharlika. Pero tama ka, RSG Mista pa rin. Kinailangan talaga nila si 1-6 doon sa turtle fight na yun. So ngayon, sino nga ba talaga yung clear winner para doon sa laban na yun? I would say na RSG Mista got a bit more of that trade. Pero kung iisipin mo, ang ibig sabihin lang nun, naiwan mo sa kusina dito yung Brody. Nakakuha ng Torre. Nakapag-farm ng maayos dun sa may taas. So, ibig sabihin dito, sila Seiji, okay naman sila at this point, pero yun yung hindi okay. Napansin ko Yung lang. na-guardians barrier ka, napilitan ka mag-flicker palabas. Delikado yun. Wala ka na kaagad na resource para pampatakas. Although may black shoes ka, pero kailangan pa rin yung mga flicker. Pero si X-Nova sabi niya, kahit walang flicker, wild charge, magko-connect. Mix, ginamit na Circling Eagle para makatakas. Granzo dito, ginamit na yung penalty zone. Netherrealm, nandoon, walang namatay sa RSG Mista. Tignan natin si Kelvin dahil si Vayne nakikipagpagpakan sa kanya. Tutumba ba kaya dito si Vayne? At mukhang tutumba. Ay, hindi! Nakatakas pa rin! Oh, tumumba na. Pero si Dre Scofield nakaisa. Si Migs ang tutumba naman. 1-for-1 trade. At kung mapapansin natin, galit na galit ng RSG Mista kay Mingguin. 0-3 na pala si Mingguin. And one of the reasons why, kung bakit nagkakaroon din ng problema dito si Mingguin in terms of the early game at lumalamang ngayon yung side ng RSG Mista, I would say na mas scaling kasi ang Lilia as compared sa Faramis. Yung Faramis kasi makuha mo yung ultimate niya, okay na siya eh. Lalaban na siya, yung Ghost Bursters, literal, tumatalbog sa iba't ibang tao. So you deal a certain amount of damage na hindi kayang gawin ng Lilia as of now. Pero habang tumatagal tong larong ito, mas pasakit ng pasakit kasi tong Lilia na to eh. Kaya pinupuruhan na nila agad. Kaya pinupuruan nila agad. And that doesn't mean that RSGM is out of the waters already dahil kung titignan mo yung gold lead, hindi ganun kalaki. Si Vayne, ang ganda ng pag-stun, pero it's gonna be Kelvin Barreto to secure that smart turtle. Now Mix, ang ganda ng Circling Eagle dito onto Vayne. Ginamitan ng final slash, but it's not gonna be enough. Maharlika, tuloy-tuloy yung pag-aarangad dito. RSG Mista, mag-disengage. Wala si 1-6 sa picture na yun. Maharlika, parang nakakabawi na. At Kelvin dito, talagang mama kung mama na lang yung galawan. And this is usually the time na yung Maharlika, pag nanalo sila ng isang fight na ganito, usually ang kasunod niyan, dire-diretsong pagpigane. Grabe! Dire-diretsong pagpiga, ito na ata yun, pre. Sinabi mo kanina, comms ng Maharlika are on point. Nakita mo ba yung ginawa doon ni Kelvin tsaka ni Seiji? Kelvin with the taunt, tapos Seiji naman with torn apart memory to bring down Super MJ. Pero with the passive, mabubuhay din naman siya kaagad. Maharlika, gusto nila kunin talaga yung middle lane turret ng Mista. Ngayon, Maharlika, surely they want to force this more. Siyempre. Alam natin na gusto pa nilang puwersahin, pitpitin, at pigain yung kakayahan ng mga side ng RSGN ngayon. Pero for them, ang kailangan nila i-secure ngayon is kung paano hindi din madilikuran dito ng basta-basta si Seiji. I feel like at this moment in time, ang mag-farm naman kahit paano for them is si Kelvin, bibigyan nila ng konting oras. At nakikita mo naman si Seiji, sumasama na. So, ibig sabihin, with the plan na to take down people na. Pero Mingguin, nandun sa may gitna kasi ng lahat yung black shoes. Sabi ni RSG Yun Mista. yung problema. Merong comms din kami. Nakita namin kung saan yung sapatos mo. Kahit ikasa mo yan, handang-handa doon si Vayne with the final slash to bring him down. That's gonna be 0-4-1. Ay, 1-4-2 for the Game 1 MVP. Ngayon, Maharlika, Conceal. hinahanap sila dito ng RSGM and Migs. Pwede niyong gamitan dito ng wild charge pero they would opt not to. Hindi talaga kasi ikit na ikit doon yung Matilda. And kung iisipin,
They just want to prolong this game. Yun nga sinasabi natin. It's all about scaling for the side of Maharlika. Mas extended yung teamfights na gusto nila. What else to do? Bigyan ng oras kumuha ng gamit sila Kelvin, sila Gransu, para mas maging makulat pa sila. At si Seiji, para mas maging, si Seiji at si Mingwin, para sumakit ng sumakit sila. Ngayon, RSGM, si 1-6 at si Xnova, kailangan nila magamit yung combination nila. Not necessarily yung combination na to ay talagang make or break na talagang sobrang special. Pero kasi, kapag kami na wild charge tapos dikit-dikit, yung ultimate ni Iritel, pumuputok to eh. Pumuputok eh. So, may possibility. May possibility na bigla-bigla na lang dito si Maharlika, magulat sila. At wala silang wala silang option ngayon na nakawin yung ultimate ni Super MJ. Wala kasing Valentina ngayon. So talagang napaka-crucial ng isang Netherrealm for the side of RSG Mista. And now, sinabi mo kanina in terms of game, pag ang team na mas gustong i-extend tong laro na to, sure ako, is RSG Mista kasi they have 1-6 with the Airtel. Alam naman natin, yung scaling and late game potential ng isang Airtel mas lamang ng kaunti kaysa kay Brody. So talaga namang RSG Mista is in for the long run. Pero hindi pa rin nila pinapakita na pang late game lang sila. Pinapakita nila na kaya namin makipagsabayan sa inyo. At si Mix nandun sa gitna, Mingwin, Migs, and Seiji. Granzo naghahanap ng possible initiation at sila 1-6. Kamunti ka na dumaan sa area na yon. Yung sa may sa may katabi ng Smart. Sa katabi ng Smart, pre. Oy! Nandiyan na siya sa letter H. Nag-commit na kaagad ng wild charge dito, pati final slash. Ang ganda ng combination na ginagawa na ngayon ng RSG Mista. It's gonna be Kelvin down. Wala ng retribution holder ang Maharlika, kaya naman papalayo sila. Pero hinahabol sila dito ni Vayne, tsaka ni 1-6. Ginamitan ni Granzo ng penalty zone. Pero nandun din naman si Vayne. 1-6. One hit na lang doon si Granzo. At siya itutumba rin naman. Pero kapalit ng buhay ni Vayne. And now RSG Mista focusing ulit doon sa Lord na yan. That's gonna be the very first Smart Lord. Sino kaya makakuha? Makakuha ba rin ng steal dito ang Maharlika? Pero sabi ni Trey Schofield, ako ngayon ang makakuha ng Lord. And ladies and gentlemen, tama si Ingan doon. That Lord's Lane, that very first Lord's Lane para dito sa laban na ito is brought to you by Smart. Nakikita naman natin na yung dalawang teams is they're just really trying to trickle down yung mga buhay ng isa't isa. It just so happened na naiwan si Kelvin doon sa may gitna at wala siyang way to sustain himself. Sinubukan niya gamitin yung Appraiser's Wrath pero hindi na umabot on time. Kaya naman, noong panahon na yon, sabi ng RCM, it's go time. Wala nang pipigil sa atin. Tayo na ang pabebe boys. Walang makakapigil sa amin. Wala na. Hindi na kami tiis pogi ngayon eh. Tsaka ang ganda din talaga yung initiation na ginawa ng RSG Mista. Nakakabigla yung wild charge zone ni Xnova with a follow-up of final slash coming in from Vayne. Kaya naman na-burst down nila kahit si Kelvin na napakatanky na final slash ginamit na nga ulit. Ang aga, kinasa doon ng Netherrealm just to get that middle lane turret pero hindi nila makukuha. Lord is still up in the top lane. RSG Mista, they want to capitalize on this Lord. Ranzu and the others, they need to make that play, that penalty zone na nakakatakot talaga para sa lahat. But first, they need to force out yung Paramis ni Super MJ. Ang pakiramdam ko sa seryeng ito, Paramis wins games eh. Paramis wins games eh. Paramis wins games. Nakikita natin kung paano talaga mag-command yung Paramis. Although sabihin na lang natin, for RSG Mista, hindi ganun kalinis katulad nung ginawa ng Maharlika nung unang laro. Pero ako naniniwala ako kahit hindi ganun kalinis, basta gumagana eh. Oo, kunyari, plato. Pag madumi yung plato pa rin naman yun. Plato pa rin naman yun. Gumagana pa rin. And RSG Mista, this might be them adapting to whatever it is na ginagawa ng Maharlika. And ako, yun yung isang trait na nagugustuhan ko sa side ng RSGM. Pag makikita mo yung mga laro nila, kapag may mga hero sila pinaproblema, iti-treat nila na parang ban na din yung kanilang pick. Kasi i-deny nila yon. Tapos, gagamitin nila yon. They would try to make it make sense. Oo. Tsaka tignan mo naman, isipin mo, RSG Mista is one of the best teams na kaya mag-adjust mid-series. And apart from that, napakarami talaga nilang kakaibang heroes na nilalabas. Again, this is a Vayne. This is a Arlott XP na hindi naman ganon kagamit. At the same time, a Joy jungler for Trey Schofield. And for some reason, they're making it work. RSG Mista has a 4K gold lead. Lamang sa kills, 8-4. Lamang rin sa tower takedowns. And Granzo, Kelvin, nandito sila sa may area, sa may right side ng kanilang jungle. Trying to see kung may mga tao bang
possible na dumaan dito dahil nga naman doon nakaset up yung Lord na lalabas na in 5 seconds. In terms of items, nakikita na natin yung Great Dragon Spear para dito kay Irithel. Yung Wind Talker niya is up. Rose Gold Meteor, katulad nga sinabi natin, kapag nakakita ka ng Rose Gold Meteor, Lugi ka. medyo nagkakaroon na ng idea na lugi ka. Pero kasi kay Brody, parang yan yung essentials eh. Yan yung mga kailangan ng isang Brody kasi makunat din talaga kasi yung Brody eh. Independent yan eh. Miss Independent yan kaya kailangan din naman niya. Pero speaking of kailangan, Seiji nakakuha na doon ng BOD. Pero Granzu bumabawi with the penalty zone. Vayne all the way from the backline. Ang ganda ng kanyang final slash. Hinahabol si Seiji. Seiji ginamitan na kagad ng Rose Gold Meteor. And now, look at this. Naiipit dito si Kelvin. Pero si Super MJ pa rin ang tutumba. And now Vayne naipit na rin sa side ng Maharlika. Nasosustain niya. Pero Migs and company nandoon pa rin. Vayne buhay pa rin. At si Kelvin nakatuon pero tinapos ni Granzo ang kanyang trabaho. Vayne is now down. Seiji nandito. 1-6 nandito rin naman. And now the clash is so long. Pero sabi ni Trace Schofield, tatapusin ko na to. Tatlo ang mawawala sa Maharlika. Triple kill para kay Trace Schofield. At mukhang may kasama pang Lord. At noong nagkaroon na ng isang malakihang laban, nakikita natin yung macro na ginagawa ng side ng RSGM. And I would have to say, mas clear ang kanilang intentions ngayon. Ang gusto nila talaga i-take down is i-take down, itumbahin agad si Kelvin. Let's look at the smart instant replay na nandito. Nakikita natin na nagsimula na maaga yung kalbaryo ng side ng RSG Mista. And doon, pakiramdam ko doon nagkaroon ng problema eh. Nagkaroon pa ng onting tagal sa pag-takedown kay Vayne. Tapos ng mga panahon na nagdikit-dikit na at nabawas-bawasan na yung buhay nila, nakikita mo naman na talagang may mga skills pa rin or mga resource pa rin yung side ng RSG Lista, kaya nabaliktad nila yung laro. Kumbaga, nung hinahabol si Vayne, hinahabol si Super MJ, ang nangyari na doon, nagamit na kasi ng Maharlika yung kanilang mga, mga skills eh. Tsaka ang problema doon, ginamit nila kay Super MJ to burst him down. Yung passive ni Super MJ sobrang lala. 3-second buhay na kaagad. Nandun na siya right for the re-initiate for RSG Mista. Yung tama kasi Vayne, real MVP siya doon, men. One hit na lang pero hindi nila matamaan itong R-lot ni Vayne. Kaya naman, na-extend ng RSG Mista yung clash na yun for their favor. Pero baka kaya target din ng side ng Maharlika dito si Vayne kasi ganito yung ginagawa. Ganito yung ginagawang spasyo. Ang laking spasyo nun. Kumbaga, hindi yung space para makapag-farm. Yung space para manalo ng clash. Kasi tinanggalan mo lahat ng skill, buhay ka pa rin, umabot pa sa pangalawang cooldown. Ayun, nantindi. Alam mo tawag sa kanya? Ano? Isa siyang Vayne changer. Yan. Ay, lang. okay. Susuportahan kita. Tama. Huwag ka mag-alala. Susuportahan kita doon. Isa siyang bench. Okay. So ngayon, Granzo, paramdam ko immortality na yung next item na ito eh. There's no way to go but up. At parehong explainer natin ngayon ay naka-Fury Hammer lang. And hindi dahil wala silang pambili niyan, pero kasi yung Fury Hammer, it's a cost-effective item. Sinabi natin cost-effective item. Solid. Binili mo siya, tapos, ang dami niyang ginagawa, parang isipin mo nag-sale. Ganon. Oo. Nag-sale siya, tapos, ang dami namang ginagawa nito. Pero ang mura. Pero ang bagay sa hero. Pero kahit mura, effective pa rin. Uy. Teka. Ano yan. Siyempre. Kaya nga tahimik ang mapa eh. Kasi literal na nag-aantay lang sila mag-lord eh. Lalabas na yung lord, 10 seconds na lang oh. Akala ko naman makaka-pick off dun yung RSG Mista with a 10k gold lead. It's easy for them to burst out Kelvin. Kasi Kelvin medyo nag-iingat pa rin. Make sure niya na hindi siya mag-overextend dahil meron nga major objective. Nakaka-respawn lang, which is this Lord Butters. Nakikita natin ngayon ha. Super MK, napaka-action ng kanyang takbo. Kasi literal talaga Bawat takbang, kita mo bawat takbang na nakita mo, nagamit ko talaga yung boots. Kasi 1-6. Gumamit agad sila ng conceal dito para magulat. Pero handa na yung mga membro na side ng Maharlika. If you would remember, Ingan, earlier, naging successful yan. Kasi pagkapasok nila ng conceal, nakapwesto sila agad eh. Pero this time around,
hindi na Ay! binigay ng Maharlika yung pwesto nila ng ganun kadali. Medyo mahihirapan mag-initiate ngayon si RSG Mista, specifically kay Xnova, unless gamitin niya yung Flicker Wild Charge combination niya or manggaling kay Vayne mismo. Pero Maharlika, talagang staying strong sila. Despite a 10k deficit on their side, gusto pa rin nila mag-contest sa Lord na ito dahil alam nila pag nakuha ng RSG Mista itong Lord, this might be the last Lord for Game 2. Migs, Granzo. Sila na lang yung dalawa natitira dito. Kelvin, isama mo na. Pero si Xnova, si Super MJ, ayaw lang nila palapitin si Mingwin. Kailangan mag-clear eh. Mingwin, 20 minutes na, may item ka na. Ay, pakiramdam ko, huwag ka muna sumama dito masakit ka eh. Magtrabaho ka na lang dyan, i-dep mo na lang yung mid lane tsaka yung bottom lane. Ayaw ka namin makalaban. And speaking of laban, mukhang mag-start na. Vayne, doon, ang ganda ng pag-zone ng Xnova tsaka ng XP laner ng RG Mista. 4, pero nandito na si Mingwin na. Pwede na mag-clash ang Maharlika. Na-reset! Na-reset ito yung Race Lord. Open! Ang layo ni Kelvin! Oy! Ginamit na yung Wild Charge Flicker combination onto Sage. Pati final slash, tatlong nahuli doon. Circling Eagle ginamit para makatakas. Pati na rin ang Guiding Wind. Pero hinahabol sila ni Vayne. Hinahabol sila doon ng members ng RSG Mista. Ginamit na nga din yung Netherrealm doon. Kelvin nag-pop yung kanyang immortality. Dre Scofield nanganganib ang buhay dito. Muntikan na ang RSG Mista to go for the backdoor. Pero mapapalayo ang si 1-6. Sabi ng RSG Mista, doon tayo sa Lord. Bibilib ka din dito sa side ng Maharlika eh. Yung si Migs. Ang dalas niya ma-save si Seiji. Si Seiji doon, katitig na lang yung buhay eh. Maabot na abot na siya eh. Pero doon mo din makikita na ang galing din ng side ng RSGM. Alam talaga nila kung paano pumunta sa punot dulo ng mga bagay-bagay. Parang Maharlika na ata may position ngayon to take that Lord. Ginamit na nga doon yung Wild Charge combination coming in from Xnova. Granzo, ang ganda ng pagpasok doon ng penalty zone. Nakakapag-free hit dito. Ang ganda ng ginagawa. Nabigyan na si Seiji! Nabigyan si Seiji, yung tamang tao ng Maharlika ang nakuha ng RSG Mista ngayon. Granzo Immortality will be popped at naharangan pa nga doon ng patir ng Xnova. That's gonna be a double kill coming in from the Mistas. And now Maharlika are forced to fend with 3 members. Vayne, nakahuli ng dalawa doon. RSG Mista, ayaw na nila kunin yung Lord pero nakakadepensa pa rin ang Maharlika. And Vayne and the others, ayaw pa nilang tapusin to ng isang straight pack. Alam nila na meron pang Lilia, kaya pa silang makliran ng wave. And that only means na kailangan nila ng isang malaking kasangga. Ang kasangga na yon ay ang Lord. And this is going to be another Lord for the side of RSGM. And by the way, this is only the 3rd Lord. At ang ibig sabihin niya, nasa 22 minutes tayo. This Lord is going to be devastating. Ito na yung mga Lord, na nagkakaroon na ng skills aside from the Tower Kaldag. May electricity, may talon, at may mega hampas. Kaya naman RSG Mista, they want to capitalize on this Lord. Nandun na ngayon, marching on to the mid lane. 1 turret left for Maharlika. That's gonna be the top inhibitor turret. Pero 5 miyembro naman na Maharlika handang dumipensa. At gusto na sana na Maharlika tapusin to. Pero sabi ng RSG Mista, kailangan yung paghirapan. Yun nga ba ang kaso? Paghihirapan nga ba? Dumidepensa ng matindi dito yung side ng Maharlika. Meanwhile, RSGM, they're really trying to end this. Xnova, ang ganda! Ang ganda ng Wild Charge doon. He's popping for the side of Maharlika. Wala silang minions except for the middle lane at parang nadedepensaan pa rin ang Maharlika. Ang ginagawa ngayon ng mga Mista, Vayne's Immortality will be popped at siya ang tutumba. Ang kaisa-isang miyembro na tumumba sa dalawang kupunan. Ang ganda ng pagkakadepensa dito ng Maharlika doon sa kanilang base. Nakikita natin na ang dami ng resources na nagamit agad nila Super MJ. And who would have thought that at the very last moment, meron pa palang kayang problema na ihain dito yung side ng Maharlika. 11k yung gold lead. Alam mo, na lamang sila in terms of the buy and sell na eh. Yun na yung kalamangan nila ngayon eh. Kung titignan mo yung mga gamit, luck na yan. Pero in terms of the buy and sell, literal, ito na yung buy and sell moments. Pero ang ganda ng pagkakauli. Pero hindi natuloy. Ang ganda ng pag-disengage doon ng RSG Mista with the help of Xnova's Wild Charge. Dre Scofield gusto sana mag-split push pero mapapauwi dahil mukhang nag-one way push ang Maharlika dito. They got the middle lane turret. And now, with just 1 defense, nakakalabas ngayon ang mga Maharlika. At parang hindi na nagmamatter yung gold lead ng RSG Mista dahil we're approaching 25 minutes for game number 2. Lahat sila level 15. Lahat sila may gamit.
It's about the timing na lang. Dito na pumapasok yung, katulad sinasabi ko kanina, yung buy and sell mechanics. Pabilisan. Pabilisan ng pindot, pabilisan ng pagbili. Check And in out. terms of damage difference, it's actually very surprising para sa akin na after all that pressure na ginawa ng RSGM, 70k para 77,000 ang bawas ito ni Seiji. Meanwhile, si 1.6 nasa 30k lang, 30k plus. Marami kasing natatamaan si Seiji kasi oo, 'di ba? Binabawasan na niya pag mamamatay na RSG Mista, si Super MJ kakasalang niya yung Netherrealm niya kaya may opportunity ulit bumawas na si Seiji. Pero tignan mo yung pinapakita ngayon ng Maharlika, ginamit na yung torn apart memory, makakawala si Blaze Schofield, Xnova nag-conceal. 5-on-5 ang nagaganap dito sa bottom lane. Wala pa ring unang umaamba, pero baka magbago yan dahil in 5 seconds, our fourth Lord will respond. At yung Lord natin ay medyo napapagod na. Kaka-respond. Nakikita natin, na-respond siya ng respond eh. Talagang laban-laban siya sa kaka-respond niya eh. Parang hero na nga siya eh. Parang hero na siya dito, na siya nga yung pinaka-importanting hero dito ngayon eh. Kasi pinag-aagawan siya eh. Pinag-aagawan siya. Alam mo ba kung maging hero yan? 100% most contested yan. Most contested. Most contested Hero. yan. Oo, lagi pinaglalabanan yan eh. Sa Landom doon. Isipin mo this might be the fourth death of the Lord. Mas marami pa siyang death kesa kay Xnova at kay 1-6. Even Super MJ. Pero ito anak, yun din nila si Kelvin ha. Pwede nilang bigyan to ng dire-diretso para mawalan na agad ng immortality. Appraiser's Rod. Walang tinamaan pero makakataka si Kelvin. Nakatakas doon si Kelvin pero si Granzo naman ang sumasalo ng lahat. Naka-flicker out doon si Granzo and now re-initiation for Maharlika. Ang ganda ng pinapakita nila pero clutch Super MJ with the Netherrealm. Napapalayo ngayon ng Maharlika. Kelvin is down. No more Lord opportunity. Si Iritel! Pero tignan mo si Iritel. 1-6. Hindi natin napansin kung saan siya galing. Pero this time, alam natin ang kanyang ginawa. RSG Mista extends